Na aming programa na Piso Ko, Handog Ko sa Tatlong Patron. Ito po ay para sa pangangalaga ng ating mga patron na sina San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi at Mahal na Birhen ng Salambao. Sa mga nais po na maghandog ay meron po tayong donation box na matatagpuan sa may malapit sa pintuan ng ating dambana. Meron din po tayong pinamimigay ng mga bottles sa ating opisina. Kung sakali po na ito ay mapuno, mangyaring pakabalik na lamang po muli sa ating opisina. Para po sa kaalaman ng lahat, as of September, ang kabuang halaga na naliko mula sa mga handog ay nasa 115,480 pesos and 72 centavos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ipinabatid po na bawal ang magdala ng alagang hayop at lobo habang tayo ay nasa loob ng simbahan. Bilang pagtugon sa panawagan ng CBCP, para sa pambansang panawagan, sa panalangin at pagsisisi, ang lahat ng mga magsisimba tuwing araw ng linggo ay hinihikayat na magsuot ng puting damit hanggang sa pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari. Hinihikayat din ang lahat na maglagay ng puting ribon sa mga bahay at mga pampublikong lugar upang ipagpatuloy ang panawagan para sa katapatan, pananagutan at mabuting pamamahala sa ating bansa. Gayon din ang sama-samang pananalangin para sa katotohanan, katapatan, pananagutan at mabuting pamamahala. Maraming salamat po. Isama rin po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat ni Rudy and Merly Enriquez and family, Fred and Tess Bondok and family, Loren and Mary Garcia and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madam, Marisol Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Atty. Rainier and Anson Yebra, Ariel and Maria Lourdes Alfonso and family, Marcelo Calixto and family, Pancracio de la Cruz and family. Naratanging kahilingan, San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lindy Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Rodi and Sonny Rivamonte and family, Miguel Anthony Federino and family, Senny Sala and Legaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Erland III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Liana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Marian Joyce Rivera, Joselito de la Cruz and family, Maria Luisa Doronino. Para sa kagalingan, ni Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Pordilisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Mandy Tan, Laura de Ocampo, Marcelina Santos, Teodoro Cruz Jr., Nolicita Carpio, Laning Samonte, Judge Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda Claracels, Eden Rosales, Martina Agacero, Salina Kaubik, Jeremy Ven, Colby Atisado, Sirio Bautista, Cipriano Castillo, Gina Andaya, Leonora Ilan, Leilani Magtalas. Para sa pagkakaroon ng supling niya na Mervin Maricris Policarpio, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Gino and Regem Marquez, Liwin and Inchua, Aladin Lorna Roque, Alvin and Kat Santiago, Christian and Roma Angat, RJ Kenneth and Leia, Geneva Padaw, Rap Gabriel and Janela Deras, Joseph Michael and Vanessa Habson. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Reverend Father Jesus Palileo, Francisco and Petra, Ernesto and Emiliana, Alfredo and Epifania, Delphine and Felisa, sa Luciano Maria Purisima, Francisco and Maria, Trinidad, Filomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliu, Godofreda, Leocadia, Timoteo, Sinon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edilberto and Emilia, Lamberto Mercedes, Andre Ansures, Pascual and Natividad Capiral, Erlinda Capiral, Loreto and Amparo Mercedes, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babhuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Jesus Flores, Siltel Amor Carpio, Jaime Carpio,
Fidel Fidelino Sr., Miguel Lamadera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Floro Encinada Resurrección, Ferdinand Resurrección, Felipe Leonor Rivamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mancarlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rolita Paglia, Roberto Silverio Sr., Gilbert Rodriguez, Galo and Veronica Espinosa, Rufina Valenzuela, Ricardo and Francisca Valeriano, Pio and Lourdes Rosa Upan, Marta Ventura Corpin, Librada and Modesto Pensader, Enriqueta Casibang, Faustino Galano, Julie Jane Villanueva, Benjamin Baoy, Teresita Cuadra, Macarian Catalina Domingo, Rufo Ariel Domingo, Roxanne Domingo, Francisca Manio, Iluminada Manahan, Gilberto Manahan, Elizabeth Omagap, Narisa Inocentes, Michelle Albuquerque, Rosendo Legaspi, Adelaida Legaspi, Ronaldo Legaspi. At para sa lahat ng mga yumao sa krito ng ating simbahan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Kapistahan ng pagtatalaga ng Basilika ni San Juan sa Laterano. Ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanya ring katawan. Ang katangian ng simbahan bilang inang mapagkandili at handang magsakripisyo ang inaasahan ko na tumubo sa lahat ng mga mananampalataya. Tinatawagan ng buong galak na ipangaral si Kristo. Sa liturhiya, ang Basilika ni San Juan sa Laterano ay ang ulo at ina ng lahat ng mga gusaling simbahan. Ito ang unang gusaling pinagkaloob ni Emperador Constantino kay Papa Silvestre I noong pahintulutang makasamba ng hayagan ng mga Kristiyano. Ito rin ang katedral ng Santo Papa bilang obispo ng Roma. Turo ng simbahan, ating pagnilayan ang makainang katangian ng simbahan, ang pagiging mapagkandili, ang kahandang magsakripisyo at kakayahang makinig, at dahil dito'y maaari siyang tumulong at makita kaagad ang mga pangangailangan kahit hindi pa ipinahayag. Ito ang mga katangian na aking naasahan na tumubo sa sambayanan ng Diyos sa lahat ng dako. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapalan ng ating Panginoon ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating misa ngayon, ating panalangin na tayo ay patnubayan ng Panginoon at makaiwas sa panganib ng dating na bagyo. Samahan din natin ang mga nag-aalala ng pasasalamat, ang ating mga personal na intensyon at ang ating mga panalangin para sa mga kaluluwa. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos Sa at sa inyo mga kapatid, na lubak ko bago nagkasala nagkasala sa isip, sa salita at sigawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. Kaya Kaya sinasama ko sa mga Birheng nabirang Maria, sa lahat sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan sa mga taong kanilulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan mula sa mga buhay ay pinili mong bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na taanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong
kagandahang loob sa iyong sambayanan. Upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inilalarawan ni Propeta Ezekiel ang templo bilang pinagmumula ng tubig na nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan ng gawing hilaga at niniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos ng makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa ikalawang pagbasa, tinuturing tayong mga templo ng Diyos na ang pundasyon ay si Jesucristo. Ang ating mga gawa ay dapat nakaugnay sa pundasyong ito. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay, liban sa nailagay na, si Jesucristo.
Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng kanyang templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinaalis ni Jesus ang mga nagbibili sa templo sapagkat nais niyang ipahiwatig sa kanila na ang templo ay dapat igalang at na ito ay kanyang katawan. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila yung magiging bayan ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati. At ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtaboy ang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalam sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tandang maibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya at naniwala sila sa kautusan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay gumugunita sa pagtatalaga ng Basilika ng Juan doon sa Laterano. Ang simbahan ng tinutukoy dito
Ang Basilika ng Laterano ay isang pinakamatandang simbahan at pinakamataas na kung tutusin, pinakamataas na basilika sa buong mundo, na kung ang isang diocese ay mayroong katedral na tinitira ng isang obispo, bali ang lumilitaw sa Roma, ang diocese ng Roma ay pinamamahalaan ng Santo Papa at ang kanyang katedral ay ang Juan Laterano. Ang basilikang ito ang nagsisilbing diocese at katedral ng Papa sa Roma. Kaya doon bumubukal ang kanyang mga pamumuno, ang kanyang mga pangangaral, at ang kanyang pagiging obispo ng Roma. Mga kapatid, kung titignan po natin, sa unang pagbasa, sinasabi po sa aklat ni Ezekiel na dumadaloy ang tubig mula sa isang malawak na kabundukan. At sa gitna ng templo ay bumubukal ang tubig na nagbibigay ng buhay para sa mga halaman, para sa mga hayop at mga isda. Kung kaya yung tubig na nanggagaling sa templo, ayon kay Propeta Ezekiel, ay bumubuhay sa mga nabubuhay sa paligid ng templo. Kaya hindi naman sa ikalawang pagbasa, sinasabi na ang templo na tinutukoy ay hindi yung templong bato, kundi bagos ang tinutukoy dito ay yung templo na binubuo ng mga tao na tinatahanan ng Espiritu Santo. Kung kaya't ang bawat isang tao na nabubuhay ay dapat mag-ingat sa kanyang katawan. Kung ito ay templo ng Espiritu Santo na tinatahanan ng Diyos pamagitan ng Espiritu Santo. Okay? Kaya dapat natin pangalagaan ang ating katawan bilang templo ng Espiritu Santo. At ipinapakita po sa atin sa Ebanghelyo ang kahalagaan ng pangangalaga sa simbahan o sa templo na binubuo ng istruktura ng mga simbahan na nakikita natin sa panahon natin ngayon. Sinasabi na kung ang simbahan ay templo ng Diyos, tahanan ng Diyos Ama, ay dapat itong pangalagaan. Panatiling malinis, panatiling maayos, panatiling solemne at sagrado ang bawat parte ng simbahan. Kung kaya sa mga simbahan po tulad ng simbahan natin dito sa San Pascual ay makakita tayo ng mga kandila na sinisindihan sa bawat paligid ng ating simbahan upang ito ay maging tanda na ito ay tinalaga para sa Diyos. At ang templo na sinasabi ng ating Panginoon na itinatalaga para sa Diyos ay dapat maging maayos. At ganyan din naman, bilang katawang mistiko ng ating Panginoon, tayong lahat ay hindi lamang bumubuo ng isang simbahan, kundi bagos tayong lahat ay bumubuo ng katawang mistiko ng ating Panginoon. At sa ating pagiging katawang mistiko ng Panginoon, tayong lahat ay dapat mangalaga sa kalinisan ng ating puso, ng ating kalooban, nang sa gayon, ang Espiritu Santo na tumatahan
sa bawat isang nananampalataya at sumusunod kay Kristo ay maging kalugod-lugod, hindi lamang sa mata ng kanyang kapwa-tao, kundi pagkos maging sa mata ng Diyos, tayo maging maayos at maganda sa ating pakikitungo at pananalangin sa Poong May Kapal. Kaya po, ang tunay na mahalaga ay ang pangangalaga natin, hindi lamang sa simbahan bato, kundi sa simbahan na binubuo ng mga tao. Kaya di pinakita po ng Panginoon ang kanyang malasakit ay parang apoy na nag-aalam sa kanyang puso ng kanyang gawin ang paglilinis sa templo na nilalapastangan sa pamamagitan ng komersyalismo. May mga simbahan po na pinapaligiran ng mga tindahan na parang palengke na kung saan nawawala yung kasagraduhan at kabanalan ng isang lugar kapag ito ay nanatiling parang palengke sa dami ng mga komersyal na ginagawa sa loob at labas ng simbahan. Kung kaya dito po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi tayo dapat maging palengke, kundi bagwas dapat maging sagrado ang ating simbahan sa pamamagitan ng pangangalaga sa Kanya, sa pamamagitan ng pagiging bahay talanginan at hindi bahay komersyal. Kaya po ito yung dapat nating gawin at sundan sa ating pamumuhay. Ingatan natin ang ating katawan bilang templo ng Espiritu Santo. At ingatan din natin ang simbahan bilang istruktura ng kabanalan at bahay ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang pardito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. para naming pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumapit kami sa iyo ngayong araw, gaya na isang tupang nahulog sa bangin na kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa Salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy, nilulunod ng baha ng katiwalian. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, nang may durog na pusong nagsisisi, kami nagkasala laban sa Panginoon. Naging suwail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. At kami rin, O Diyos, sa maliliit namin at malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng papapalaganap ng dilim sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap sa pagpapalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan alang-alang sa kaginhawahan.
Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay, nakahindik-hindik na mga insertion sa budget na nagkaitang pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap. Ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-uunlad. Ang mga pamilyang politiko na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan. Isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling dukha, umaasa na lamang sa ayuda. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mo kaming ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin. Ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad na may pagkukumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkabigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos na idinulot sa ating mga puso sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang muka ng daigdig, baguhin mo ang puso ng aming bayan. San Juan Bautista at San Juan Evangelista. Ipanalangin ng aming bayang Pilipinas. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo at ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa manilaalay dito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Marapat mong manahan sa buhay dalanginan. Itinayo para sa iyo upang kami mahubog bilang tahanan ng iyong Espiritu na may pagkakapuri mo sa iyong pagtataglay ng iyong sariling kariktan
Tinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanan. Kaya sana anak mo palagi na nakapagluwat sa mga kasapi na sa iyo ay sasapit ng malwalhati. Kaya kaysa ng mga anghel, isawit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Maraming banal ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal na makaloob sa ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon at iniyabot sa kanya mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, itong aking katawan. Ayan, doon para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan. Ginawa kanya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mo simbahang lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa niliyoan namin Santo Papa ni Dennis ay obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na ang mulain at pag-asa sila'y muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, ni San Pascual Bailon, Santa Clara at ang mahal na Birheng Maria sa Lambang, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararakanan mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sama-sama natin awitin ang Ama namin.
Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ay pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aking pananampalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi namang sumayin niyo. At sumaiyo rin. Ating pambatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, nakita ng ating Panginoon, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong lahat at tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa mga kapatid nating naging biktima ng bagyo sa Cebu. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, niloob mo ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita namin isang bayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pinapaalala po na mayroong parating na bagyo na malakas. Kaya sana ay mag-ingat tayo, pangalagaan ang ating mga tahanan, lalunggit yung mga bata at matatanda, ay ating asikasuhin. Nang sa gayon makaiwas tayo sa anumang sakuna na maaaring madulot nitong bagyong darating. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, maya tayo sa buhay natin ng ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.